Shalom everyone. Tayo po ay narito ngayon sa ating weekly sharing from the book of Psalm 126 mga kapatid. Sa nakaraang Miyerkules, nasa Psalm 125 po tayo. At ngayon po ay nasa Psalm o Taaliam 126 na tayo mga kapatid. Yun po ay 02-25-2026. At tuwing tayo ay nasa weekly scriptural sharing, mga kapatid, tayo po ay nagbibigay ng panahon na magbasa tayo, and then magbahagi tayo, mag-share tayo kung ano po yung ating mga pananaw, mga karanasan po, mga kapatid, patungkol sa ating buhay, lalo na sa ating journey, mga kapatid, sa ating journey to the old path, to the narrow road, mga kapatid. Yun po ay mahalaga sa ating buhay. So, ngayon, buksan po natin ang ating kasulatan sa Taaliam o Psalm 126, mga kapatid, at meron lamang mga 6 na mga talata dito. So, from here, mabasa natin at maintindihan natin kung ano po yung karanasan po ng mga psalmist. Okay po, can I ask a volunteer to read Psalm 126 verses 1 to 6? Anyone would like to volunteer to read this, mga kapatid? Who would like to read our our basis for sharing Psalm 126? Ako, Brad. Apa, Sister Marife, go ahead. Can you read our passage, Psalm 126? Psalm 126 verses 1 to 6. A song of degrees. When Yahuwah turns back the captivity of Zion, we shall like dreamers. Then our mouth be filled with laughter, and our tongue with singing. Then shall they say among the Gentiles, Yahuwah has done greatness for them. Yahuwah shall do greatness for us. We shall be glad. Turn back our captivity, O Yahuwah, like the stream in the south. Those sowing in tears shall weep with songs of joy. He who goes on and weeps, bearing seed for sowing, shall indeed come in with rejoicing, bearing his sheaves. Yada. Yadayo po. So, ito na nga po yung sa buong Psalm 126. Sa nakaraang Shabbat, naumpisahan po natin ang verses 1 and 2, mga kapatid, no? Napaka ganda pong mga sharing meron tayo sa nakaraan. Pero tuloy tayo ngayon sa susunod po na mga verses 3, 4, 5, and 6, mga kapatid. So, kung pwede po nating ma-refresh yung ating mga napag-usapan, magagandang mga points na pag-usapan natin sa nakaraang umaga ng ating Shabbat, verses 1 and 2. Pwede po nating i-share muli, mga kapatid, para may bahagi natin sa mga kapatiran na hindi nakapunta rito at hindi nakarinig at maaari pong mabarak sila, mga kapatid, sa mga passage na ito. So, uh, from this passage, mga kapatid, bigyan ko na konti ng background, no? Itong Psalm 126, ang tawag po nito ay a community lament, mga kapatid. Ito po ay community lament. Bakit po may lament? Lament, mga kapatid, dahil sa pag-recall nila sa ano po yung mercy na pinakita ni Abba Yahuwah
sa kaniyang mga sangkatauhan sa nakaraan. Okay po? Ito po yung kanilang pag-lament, mga kapatid. Lament that recalls previous time of Yahuwah's mercy on His people. And thus, itong mga sangkatauhan ni Abba ay humihingi po sila ng awa na nawa sa kanilang pinagdaanan ng mga crisis o sa kanilang pinagdaanan ngayon na hirap, mga kapatid, sana magkaroon sila ng favor. Okay? So, kumbaga, may nakaraang ginawa si Aba na pagpapakita ng mercy sa kanila, ngunit sa kasalukuyan, dumaan po sila ng hirap, pighati, dumaan po sila ng maraming mga hamon sa buhay. Kaya dito ngayon, sa moment na yan, sila po ay nagkaroon ng lament. Lament in a sense na sila'y balik tanaw kung ano po yung mercy, awa, habag na pinakita ni Aba Yahuwah sa kanila sa nakaraan upang sa kasalukuyan na dinadaanan nila ay magkaroon po sila ng refreshment, renewal, mga kapatid, dito sa ah, gawain o gawin ni Aba upang ito'y magiging source of encouragement. So, yun po yung kunting background, mga kapatid, sa Taaliam 1:26. So, very appropriate po ito sa ating buhay ngayon, mga kapatid. Lalo na, talaga ang pinag-usapan dito is restoration. Okay po? Restore the, ang term dito is, uh, when Yahuwah turns back the captivity, okay, nandiyan, nakasabi mga kapatid, and then dito sa verse 4, turn back to our captivity. So, yun po, ang previous na pagpakipakita ni Aba ng mercy sa kanila, ngayon dahil nasa captivity sila, mga kapatid, na dumaan sila ng crisis, dumaan sila ng hirap. Kaya kanilang lament, kanilang panalangin na nawa mabalik sila. Ibalik ni Aba yung mga baraka, okay, na nawala sa kanila, at ngayon kailangan nila magkaroon ng encouragement. As Abba will refresh them with the new mercy, mga kapatid, magkaroon po sila ng encouragement. So, yun po ang background dito. So, sino po ang nais dito na merong i-share, mga kapatid, having given the background? Sino po sa atin ang nais na magbahagi batay sa mga nabasa natin? Habang may panahon pa, si Sister Cheryl bago punta sa trabaho, baka meron siyang nais na i-share dito or may magandang nabahagi si Sister Asara sa nakaraan. Would you like to share it again here? O anyone, Sister Bakar Asyayao, would you like to share something? Anyone po? Sino po ang merong nais na ibahagi, i-share from this passage? Sister Marife, Brother Kasad, Yao, Brother Junicio, Sister Amanuyana. Brother Dan, Opo, Sister Bakar, Asayao, go ahead po. dito po sa Psalms 126,
ang nangyaring restoration and deliverance Mm. ay parang panaginip sa mga Yasha'al na Tama. mahirap mangyari ang kanilang deliverance from captivity. Mm. Ah, ngunit nagkatotoo kaya gayon na lang ang kanila pong tuwa at pasalamat kay Aba Yaua. Sabi nila, we were like those that dream, who dream. Mm. Parang panaginip daw. Kasi yung kanilang sorrow, nag-turn into joy and despair into hope. Mm. Nag-remind sa ating mga believers na to maintain an attitude of gratitude kay Aba Yaua sa lahat ng mga pangyayari na akala natin ay walang solusyon or mahirap ang magkaroon ng lunas. Ngunit sa power or kay Aba Yaua, walang imposible. Mm. Makakagawa siya ng mga miracle para matugunan yung kahit anong mga problema natin, basta maniwala lang tayo sa Kanya. At yun na nga na ito ang nangyari dito sa Psalm 156 na lubos ang kanilang pag-rejoice Opo. over the redemption from captivity. Mm. Dito ang na-witness ko dito sa passage na ito. Yadayawa po, Brother Dan. Yada Yahuwah. Added to that, naalala ko yung highlight nila ni Brother Yasaryao at ni Sister Asara sa nakaraang Sabado ng umaga, no? Na na-highlight nila po yung buhay natin. We were once under captive of Babylonian religion, mga kapatid, na tayo ay sumunod sa mga titulo na bahagi nila ni Brother Yasaryao at Sister Asara na hindi man tayo katulad ng mga Yasaral na nabihag doon sa Babal, pero tayo din po ay pareho lang nabihag dahil na naging alipin tayo sa Babylonian system na instead totoong pangalan ang ating tinawag ay mga titulo po ang ating mga tinawag. At dahil sa awa, sa mercy, habag ni Aba, tayo po ay namulat, mga kapatid. Tayo po ay na set free, kumbaga, from our captivity per se sa mga maling pagtawag. At ngayon, ano po, paano po natin i-describe ang ating buhay? Just as itong mga Yasaral ngayon, set free na sila sa captivity, punong-puno sila ng tuwa. At yun din po yung description ni Brother Yasaryao at na-describe din po ni Sister Asara, mga kapatid. Would you like to share it again, Sister Lilita, if okay po sa inyo ngayon to share? Yung ano po, Brother Dan? Opo. Parang verse 2 yung na-highlight mo dito sa nakaraan. Verse 1 po. Verse 1 and verse 2 na-highlight mo yun. Po, yung kasi po, when I was young, I was really like a dreamer po, Brother Dan. Opo. Na katulad po ang nangyari sa kanila na, yung nangyari po sa kanila na, pag sinabi mo kasing dream, akala mo sa dream lang mangyari. For me, parang ang dami kong dream noon na satisfied na ako sa dream kasi akala ko, yung sa pag-dream ko na yun, happy po ako kasi nakamit ko sa dream, but then at the end of the day, it was like a dream, hindi talaga totoo yun. Pero 'di ba katulad sa nangyari sa mga Israelites, parang it's good to be true pero talagang totoo. Akala nila dream lang nangyari kasi they did not expect na ma-restored sila. They did not expect na talagang mangyari at that very moment. Although alam nila pero when or makapangyari ba, wala sa utak nila yon dahil wala sa isipan nila yon dahil chaotic talaga yung nangyayari sa kanila, parang no way out na wala talagang ma-escape. But then
Yahweh was so good to them na nakita nila they were restored, that si Yahweh ang nag-restore sa kanila. Kaya nasabi nila na sa, yung dream na, it's good to be true and it's really true yung ganun. Na-relate ko pa sa sarili ko na when I was young, I had a lot of dreams na I thought it was just only in a dream. Na sa mga ngayon, nung nakita ko na si Yahweh, nakilala ko si Yahweh, na-feel ko na Yahweh is like making my dreams come true, na na-feel ko na I did not chase for my dreams, but it was Yahuwah who made my dream come true. Kaya na-feel ko na, ano po, yung na-feel ko rin, nakarelate po ako sa kanila na, yung akala nila nag-dreams lang sila, kaya, but then, it was really true. Although it was really good to be true, but it was really true. Yun po, ganun, Brother Dan. Tama. Nakarelate po ako sa ano nila. Yada. Ito po. Yada Yahuwah, mga kapatid, sa na na understand o nakakonect si Sister Sarah doon sa mga yasaral na kumbaga unexpectedly they were set free, mga kapatid, dahil sa gawa ni Aba Yahuwah. So dahil diyan puno-puno sila ng tuwa. They're filled, tingnan mo yan, no? Yung kanilang mouth. Then our mouth shall be filled with laughter. Okay? And our tongue with singing. So, yun po ang resulta doon sa pagka-realize na sila ay na-set free doon sa kanilang captivity. At doon, ganoon din po yung tuwa natin, di ba, kapatid? Nung tayo'y nakakilala kay Aba, nung tayo ay namulat sa katotohanan at tumawag na sa kanyang pangalan, mga kapatid. Di ba ganun din po? Katuwa, saya, ang ano po, ang ating puso. Okay? Punong-puno po tayo ng tuwa at galak, mga kapatid, na tayo ay nakaranas po ng awa ng habag ni Aba na pinakilala niya ang kanyang pangalan sa atin, mga kapatid. Kaya sa panahon na yan, para bang very on fire tayo, ang init natin sa excitement at galak dahil sa kabutihan po, awa ni Abay o pinakita sa atin. So, yun po mga kapatid ang ating pagbabahagi dyan sa nakaraang Sabado, mga kapatid, ng umaga. Pinag-usapan natin yan. So ngayon, moving on tayo dito sa, yes, Brother Junicio yun? Dan, Opo, go ahead. sa akin po, Brother Dan, Opo. noon hindi ko tama ang tunay na pangalan. Hindi ako nagsali ba sa mga grupo, mga groups ng yung sa ibang simbahan, mga ano. Pero ako'y so grateful to Abayaoa nga kahit hindi ako sumama sa mga any kind of congregation tungkol kay Abayaoa, nandito ako sa bahay, pero nalaman ko rin ang tunay niyang pangalan. So parang dreamer ko ba, na kahit hindi ako punta sa ibang lugar ng anong mga sa purpose ng ano to discover what the real name of Abayaoa, kahit dito ako sa bahay, pero Wow. nalaman ko ang Amazing. tunay niya pangalan. Amazing. Parang I am so admire. No? So ako'y nagpapasalamat ni Abayaoa na dahil po sa kanyang Rukados na nagturo na ito talaga ang tunay na pangalan. So nalaman ko na kahit dito lang ako, hindi ako nakapunta roon sa Israel, nalaman ko kung ano ang tunay niya pangalan. So para I was dreaming. So yun na ang kabahagi ko dito.
hindi ko alam kung anong gagawin. Kasi hindi ano yung nakinig bang mga salita ng mga grupo ng yung nag Okay. Medyo mahina yung boses mo, Brother Junicio. Hindi ka namin marinig. nawala ang ano yung Opo. ah, Opo. signal diyan. So, Mahina ang yun signal. ang ah, mahina ang signal. Opo. So masabi ko na barak ni Abayaowa para sa akin na nalaman ko ang totoo. Kahit hindi ako naghanap kasi hindi ko alam kung ano ang gagawin ko eh. Oh, So siya lang ang nagiya kung ano ang gagawin. tama. So yun lang ako nagpapasalamat ng lubos ni Abayaowa. Parang dreamer no? Hmm, Dito sa 1-6. tama. Kasi hindi ko nakalain na malaman ko ang totoo na hindi man Hmm, ako nagpunta sa iba't ibang mga worship simbahan pero nalaman ko din kung ano ang yeah, totoo. So yun lang parang dreamer. tama. Yada. Yada yaua, mga kapatid, no? Amazing po, mga kapatid. Nasa bahay lang si Brother Junicio. Pero sa awa ni Aba, pinakilala niya ang pangalan, mga kapatid. Pinakilala ni Aba Yaua. Kang Brother Junicio ang kanyang toong pangalan. Amazing po, mga kapatid. So, Sister Cheryl, you wanna share something? If okay pa ang time mo dyan. Brother Dimitrio, go ahead po, Brad. Shabbat Shalom sa lahat. Ay, marinig ako? Okay, marinig ka, Brad. Talagang noon sa Trinity, ang Trinity talaga hindi ay maniniwala ng dream. Hmm. So, kasi dibatihan yung dream noon pa dito sa amin, doon pa sa Trinity. Pero, para sa akin, naniniwala ako ng dream. Kasi, nandyan yan sa Joel. Tama. Mayroon mga matanda, babae, lalaki, binata na maka-dream. Yung mga pananaw. Totoo naman talaga hindi natin maano kasi yung unang mga Bible character may dream sila. At may mga pananaw na kita nila at nagkatotoo. Kay Daniel, kay Isaiah, at marami pang iba dyan. Kasi lang, yung iba talaga, hindi maniwala ng dream kasi gawa-gawa lang daw yun ng isipan. Pero sa akin, malaking experience ko dyan sa dream. Kasi dyan sa dream, marami akong natutunan at marami akong nalalaman na hindi tinuro sa akin, na naturo sa akin ni Aba sa pamamagitan ng dream. Ng kanyang ipinakita sa akin. So, talaga, yung mga tao noon sa Israel, talagang hindi nila alam na yun pala ay katotohanan yung nangyari sa kanila. Kaya masabi ko na yung dream na yan na nangyari sa
sangkatauhan ni Aba Yahuwah ay talagang ipinakita ni Aba Yahuwah sa atin ngayon na mga susunod na mga henerasyon na talagang dream ay makatulong na makilala yung power, yung awa ni Aba Yahuwah. Kan. Kasi lalo na kung yung dream mo ay dadaan ka ng suffering at marami kang naranasan. So, tapos doon mo nalalaman na tinulungan ka ni Aba Yahuwah upang mailigtas, upang maranasan mo yung mga miracle. Kasi yung dream talaga para sa akin ay isang miracle yan sa isang tao. Pero yung dream na yan ay talagang para sa isang tao lang, hindi para sa lahat. Kasi may plan si Aba Yahuwah dyan sa buhay ng isang tao. Kasi hindi naman lahat na mga tao na makadream ng maganda. So, talagang pipili lang talaga si Aba Yahuwah sa isang tao na talagang bigyan ng dream na maganda ang result. So, para sa atin ngayon, para sa akin, ang dream ay hindi masama, maganda para sa isang tauhan na mayroong mensahe si Aba Yahuwah. Kan. Pang malaman niya at matutunan kung ano talaga si Aba Yahuwah sa kanyang buhay. So, sa buhay natin ngayon na mga Yahuwah believer ay lalong mayroon makaranas tayo ng mga dream. Na yung magagandang mga dream na talagang mangyayari sa totoong buhay natin. For example, maka-dream ka ng masama. Siyempre, yung masama, takot ka. Pero intindihin mo yung masama, intindihin mo anong kahulugan dyan, at doon mo malalaman na maganda pala ang ibig sabihin ng dream na yan. Upang makaligtas ka sa kasamaan. So, yun lang ang masasabi ko. Praises. Kaya ba? Opo. Yada Yahuwah mga kapatid sa sharing ni Brother Demetrio. Kanina nakita ko po si Sister Cheryl nag-unmute po. You wanna add something? Yada Yahuwah sa sharing ni Brother Demetrio. Shalom po Sir, sa yes, shalom. nakarelate lang po ako doon sa sinabi niyo kanina, Opo. yung sa totoo na kapag ka tayo ay may mga panaginip tayo na it was not just intentionally na matakutin tayo, but it brings us warning also. Kasi naalala ko yung, di po ba nagsishare ako sa inyo noon na nanaginip ako ng Oo, isang tama. Ng snake. ahas. Opo, Opo, snake. yung ahas na napakalahaba niya, mapayat siya, tapos napakahaba niya, and suddenly bigla siyang lumabas. Tapos nakita ko hawak-hawak ko yung nasa gitna, tapos bigla niyang kinagat yung ulo, di po ba? And then I suddenly found something na may hawak pala akong I don't know if it is samurai or itak or at I happened to slash the snake at hindi ko po alam kung saan nagagaling yung mga snakes na yun, pero lahat po sila napatay ko hanggang sa merong napakamaliliit na tinatantad ko talaga. And then
after few months, di po ba, nagkasakit si Brother Raul, Tama. nag 50-50 po siya. Mm. So, that snake is itim na itim siya, napakakintab niya at nakakatakot. Doon na ano ko na when we dream, it's not just to scare us, it is for Mm. us to be aware of what is coming. At Mm. minsan may mga pangarap tayo. It is not pangarap natin, pero when we dream, sometimes po talaga there's a message. There's Mm. something. Kasi di po ba yung kinausap si Elijah ba yun? Abayawa doesn't talk to him into something, but sometimes it is in dreams. Mm. Si Jacob, Opo. talk to him in a dream. Mm. It is one way of communication na abayawa lamang ang nakakagawa. Mm. Na para ma-warning tayo. Sometimes we don't understand, and mostly we don't understand kung ano yon. Pero for me, it is a warning. At yung sa Isaiah, sa Psalms, na yung mga Israelites, they don't really expect na Mm. mangyayari sa kanila yon, yung deliverance. Ah. It's the same for us. We were bound to something na hindi natin maintindihan noon, di po ba? We Opo. fight, we argue dun sa mga kasi akala natin yun na yung totoo eh. Yeah. Opo. But then hindi talaga titigil si Abayaowa. When you are chosen, when you are picked, you are picked. At na-amaze lang po ako kasi kahapon, nag-message po sa akin yung aking kasister dati dun sa Opo. Tapos kwento niya na yung pastor daw namin sa Shanghai, na andun daw, nakita niya. So nagkwento siya at sinabi niya sa akin na suddenly nagtanong siya, sabi niya, saan ka na nagsisimba ngayon? Mm. So ang sagot ko, wala akong sinisimbahan. Pero meron akong pinupuntahan. I mean, kasi we are not in physical, di po ba? So Opo. laging expectations natin na we meet with Abayaowa, we meet with his words. It is not only we meet each other. It is Mm. we are connecting, we are meeting the words of Abayaowa, the truth, and we are learning. So Tama. yung sinabi ko po sa kanya, tapos sabi niya, buti naman, sabi niya. Mm. Tapos, then, syempre, di ko alam, nagsishare na pala ako na Yeah. yung sa JOD. Sabi ko sa kanya na dyan tayo na lilid ng pagkakamali kasi yung GOD, hindi yan yung pangalan, di ba? Ilang beses nabanggit doon na there's a name. Mm. In that 5 books. Sabi ko, it's maybe 200 times or more. Tapos sabi niya, oo, may pangalan naman. So, sabi ko sa kanya, why call GOD? Tapos yun, nag-share na ako sa kanya na if the scripture says that there is a name, there's a name. Mm. Tapos sabi ko, it's only a title. So, it's only a title ng GOD, LORD. Sabi ko, sinare ko na sa kanya yung ruwak, sinare ko sa Opo. kanya yung Abayaowa. Mm. Sabi niya sa akin, hindi ko alam yung ruwak, so i-explain ko sa kanya yung ruwak. Tapos, sabi niya, suddenly sinabi niya sa akin na hindi mo ako marirecruit. Huh? Sabi ko sa kanya, hindi kita nire-recruit. Mm. Nagsishare lang ako sa'yo. It is on you, it is you kung ano yung pagtanggap mo sa sinasabi ko, pero hindi kita nire-recruit. Tapos sabi niya, okay, kasi hindi mo naman talaga ako marirecruit, sabi niya.
Sabi ko, pag ni-recruit kita, saan kita dadalhin? Kasi hindi kita nire-recruit. Tawa siya. Tapos yun, sabi niya at the end, sabi niya sa akin na, alam mo ba na marami sabi doon sa ano sabi doon sa Bible na maraming magra-raise na mga false prophet tapos magsasabi ng ano sabi ko if you will review my chat wala akong sinabi na JOD ako Mm. at wala akong sinabi na against sa paniniwala mo sabi ko Mm. ganun. Sabi ko, basta ako, I won't only share what I have learned, sabi ko. Sabi ko, magbasa ka, mag-research ka, magbasa ka. Tapos sabi niya, ayoko mag-research kasi hindi dapat hindi dapat nag-aaral ang isang tao kasi ang dadating doon, kumbaga yung knowledge natin, tayo yung parang nagmamarunong tayo kasi tayo lang yung nagse-search. Kailangan meron daw mo magtuturo. Yung kumbaga para sa kanya Ah. kailangan tuturuan lang siya, hindi siya lalawak ng sarili niya. Oh, Sabi ko, sad. yan ang maling konsepto mo sa buhay. Sabi ko, dapat hindi ka lang tagapakinig. Dapat, sabi ko, taga-aral ka din para mas maintindihan mo. Tama. Tapos yung sabi niya, basta ang hinihingi ko lang, ma-discern ko yung mga false words na darating sa akin. So parang niisip ko na, tingin talaga sa akin ito, ano eh. False. Sabi ko, basta, bahala na ang ruwak sa iyo. Siya na mag-guide sa iyo. When you are learning, si ruwak ang mag-ano sa iyo. Hingin mo lang yung guidance niya, yung wisdom, yung Mm. knowledge na para sa iyo. Ayun lang. Sabi niya, basta sinasabi niya sa akin na basta ang hinihingi ko lang kay LORD, Mm. yung discernment. Tama. Tapos nag-end na ako doon. Tinapos ko na yung usapan namin kasi alam ko naman na wala kami papupuntahan. Oh. So, sabi ko, basta nagsishare lang ako sa iyo, sinishare ko lang. Sabi ko nga, sa isipan ko, when Abba Yahuwah moves, she cannot refuse. Tama. When Abba Yahuwah says, she cannot do nothing. Kasi, it is Abba Yahuwah. He is the powerful of all. Mm. Kaya, when we are, ano ba yung tawag doon na, kapag ka na nagsishare tayo, we have to be open na may mga kontra talaga at merong ibabato sa atin na masasaktan tayo. But, huwag tayong masaktan, huwag tayong paapekto. Instead, i-reverse natin yun in a good way. Na it is not Abba Yahuwah who wants us to be affected. It is the other. It Hashatan. It is at Hashatan that's para tumigil tayo. But we should not be stopping. We should not stop. At when we dream, di po ba tayo ay na-miss ko nung magsalita talaga. Kaya ang haba. Ang dami ko sinabi. Okay lang. Di naman natin alam kung bakit tayo naandito. We are gathering for the name of Abba Yahuwah. We are obeying the Torah. We are following the Torah. No one tells us, di po ba? Tama. Pero it is Abba Yahuwah who picked us up, separated us, feed us yung knowledge na meron tayo ngayon, yung kaalaman na meron tayo ngayon. At pag nag-think back ka, ma-amaze ka na lang na nakaka-amaze yung kilos ni Abba Yahuwah. Because we know, we do, we walk, we speak
Opo. sa pangalan niya. Yun lang po, Brother Dan. Yada. Yadayawa. Yadayawa, mga kapatid. Mga kapatid, narinig natin, no? Si Sister Cheryl. Saan nga yung lugar niyo, Sister? Marikina po. Okay. Nasa Marikina, no? Si Sister Cheryl. Yadayawa, mga kapatid. Nandito na nakabalik si Sister Marife. At dumating na rin po si Sister Michelle, Michelle Maika Banaag. Welcome, Sister. At yung husband mo, nandito ba? Welcome. Thank you for coming and ongoing na po yung ating sharing dito sa Psalm 126, mga kapatid. At maganda po yung mga na-share na ng ating mga tatlong mga kapatiran o apat na mga kapatiran na nakapagbahagi na po. Habang nagpaliwanag ka, nag-share ka, Sister Cheryl, talagang maganda na we look back. We look back doon sa taon o sa moment na nakilala natin ang pangalan at ngayon ma-walk through natin, no? Kung kailan natin nakilala si Aba mula noon mag-walk through tayo hanggang ngayon. So it's always good to look back and appreciate na talagang sobrang awa, habag pinakita ni Aba Yawa sa atin. So nakinig ako sa kwento mo, Sister Cheryl. Talagang makikita natin na ah, how much we wish, no, na yung kaibigan natin na naibahagi ang pangalan, how much we wish na nawa pareho yung ating response, no, but iba yung kanilang response. So yun po ay talagang totoo na sa kamay ni Aba Yaowa ang lahat, mga kapatid, kahit pa man doon sa mga responses na kung saan ah, tayo rin noon, first time nating marinig ang kanyang pangalan, mga kapatid. So, yan po, something to look forward, look back, mga kapatid, something to look back at walk through tayo sa ating journey and able to appreciate po what Abba Yahuwah has done. Brother Junicio, parang may sasabihin po kayo. Parang maingay dito, Brother Dan. Marinig ba dyan? Opo, marinig Maingay. ka namin, marinig ka namin. Dito sa amin parang maingay. Pero habang nagpaliwanag si Sister Cheryl, Opo. na ano ko na nakarelate ko sa nangyari noong nakalipas na Sabado dito sa amin. Kasi po every Saturday we have worshiping. And although may masamang tiramdam pero mag-ano pa rin kami. At yung yung kababata ko na si Demetrius Sipelios, kababata ko noon, nakapunta dito sa amin. At sabi niya, huwag, siya ay pastor na yun. So sabi niya, huwag niyong pigilin yung pag-worship daw every Saturday. Kasi po ito ang yung utos niya ba? Ni US, sabi niya. At sinabihan ko siya na sa ngayon kami mag-worship, so hindi na US yung tinatawag namin. Kasi po may siya, sabi ko. Sabi naman niya, siya daw naging pastor, 4th grado lang siya, sabi niya, naging pastor. So, at sa akin naman, although I'm graduated in college, pero sabi niya, pwede rin magpastor, sabi niya. Sabi ko, hindi man ako pastor. Ang kailangan ko lang malaman ko ang totoo. So, sa bilang pastor, hindi ko hingi yan na maging pastor. Sabi niya, kung mag-worship,
kinakailangan tawagin si GSUS Hmm. nung lipat na Sabado dito. So sabi ko, may pangalan naman hindi kinakailangan na GSUS pa ang tawagin ko. Sabi niya, huwag nang mag-ano ng iba. Ko, pinakita ko sa Hallelujah Scripture ko. Hmm. Tapos hindi siya tumingin. Sabi niya, Englishman yun. So, Bisaya daw ang gusto niya kasi akwartado daw siya. Sabi niya, Englishman yun. So, yung pangalan, sabi niya, yung ang nangyari noon. Kasi kung may aso daw na makaligtas ng ibang aso, at tinatawagan, sinasabihan nila na niligtas ni Yeshua. Yeshua ang sinabi niya. So, ang pangalan mo, yun, ang Yeshua daw, sabi niya, mangliligtas. So, kung kahit naman na aso ang nakaligtas, Yeshua daw ang pangalan, sabi niya. So, ang pangalan, so, yun lang ang pangalan ko noon na sinasabi na mangliligtas, sabi niya. So, sabi ko rin, ang ating Ama, nagpakilala doon sa Shemot 3:15. Opo. Yun ay forever yun na mga tauhan. At sabi niya saan yun, binasa niya ko, yun, nagpakilala siya sa kanyang pangalan. So, kinakailangan na tambahin natin ang kanyang pangalan. Tama. Kaya nagpakilala na siya ngayon. Sabi ko, sabi naman niya, sa kanya daw, marami ng mga wonderful sign and yung nagawa daw niya na mga katakataka o wonderful to heal somebody who are influencing bad spirit, sabi niya. He can rebuke through the name of GSUS. So, sabi ko naman, sa pag sabi daw niya na sa pangalan na ni GSUS, so alis ang bad spirit. So, alis daw, sabi niya. So, may sign and wonder na nakita niya sa pangalan, sabi niya. So, hindi na siya sumamba ng ibang pangalan kasi may nakita na daw siya. So, ako nag-ano lang ni Abayawa. Abayawa, kayo lang ang since niya sa kaniyang isip kung sasambahin ka ba niya o hindi. So, parang hindi siya makinig sa akin. Parang hindi siya makinig sa aking mga paliwanag dahil po sabi niya may marami na siyang nakita na sign and wonders through his belief sa GSUS. So, sabi niya, bakit kayo'y hindi na nagtawag? Subukan mong tawagin yung pangalan, sabi niya, yung nakilala mo ngayon, kasi may masama kayong pakiramdam, sabi niya. Sinubukan ko na yan So, yun nga, nag-ano ang sharing namin at kiano ko lang ni Abayawa kasi hindi man siya makinig sa akin kung may mga paliwanag ako. Kasi sabi niya, pinapunta daw siya ni Abayawa sa Lord, sabi niya, pinapunta daw siya dito sa amin, bahay. Kasi niya ituturo siya sa akin. So, susunod lang daw siya. So, sabi ko, yan, payag ako sa sinasabi mo na pinapunta kayo rito. Pero, sa akin, parang makashare din ako sa pangalan. So, yun, kahit hindi siya makinig sa akin, nakita ko lang siya sa sa alfabeto. Siya, yung alfabeto na yan, hindi man yan mabasa. So, dito sa GSUS,
makita rin natin at may mga sign and wonder rin. Sabi ko, hindi natin mabasa. Pareho lang kung tayo hindi mag-aral. Sabi ko, ng grade 1. So, hindi tayo marunong. Pero kung Ah, pag-aralan natin to, pagbasa, matuto tayo, sabi ko sa tama. kanya. So, sabi ko, hindi mo alam yon, so tuturuan kita kung paano Tama. magbasa. Yeah, Yan ang there parang you are. ang communication namin, no? Yung ano niya, sabi niya hindi siya magtawag ng iba. Sabi niya kay marami ng sign and wonder sa kanyang sa DSUS. Siya ay isang pastor, marami ng na help niya through Hmm. worship sa may mga sakit, sabi niya. So, hindi daw siya magsamba ng ibang pangalan. So, kayo lang, kung kinakailangan mo para sa akin, hindi ko man binawasan. Hmm. Hindi ko, hindi sabi na, hindi na ako, I don't believe anymore the GSUS because I came from that belief. But I will tinagdagan ko lang ang aking mga natutunan. Sabi ko sa kanya, sa'yo, kung hindi mo nadagdagan ng yung nalaman, so kayo ang bahala. Pero pa sa akin, kung ano ang mga sign noon, so ngayon, si Abayawa na ang inano ko, yung my trust and confidence ay kay Abayawa ang yao siya na. Papa. Kahit naman noon may maraming mga sign and wonder sa atin na doon pa tayo ang ating belief ay sa DSUS pa, may sign and wonder. Pero para sa akin, dinagdagan ko lang ang natutunan ko na kanyang pangalan. Kasi po ang pangalan ay importante. Sabi ko sa kanya, ito'y it will carry salvation. Opo. Sabi ko. Kasi yung mga sinabi niya, tungkol man yun sa sa mga gawa, mga kabutihan. Pero para sa akin, kung ako'y yung magsabi, sasabihan ko silang totoo tungkol sa pangalan, hindi na sa anong mga tama. Sa atin may so yun, makarelate ko pa sa sabi ni Sister Cheryl na may siya, yung pastor na kababata ko dito nagpunta, yung brother. So, Yadayawa. So, magandang reference mo doon sa kanya, Brad, yung Matthew 7:21, 22, at 23. So, kahit pa man, Matthew 7:21, 22 to 23. Kahit pa man maraming mga miracles na ginawa mo, pero hindi yun evidence na tanggapin ka niya sa huling mga araw. So, malaking warning yun, okay? Matthew 7, 21 to 23. Sinabi ko yun brother, pero hindi ko nabigay sa kanya ang reference, ang anong verses. Nasabi ko sa kanya na pagdating ni Yahushua, sinabi na dahil sa kanyang pangalan, I pinalis ko never ang know mga... you. Sabi niya. Sinabi ko sa kanya yun. Pero ano ang response ni Abayawa, Yahushua? Sabi niya, pawa ka mo. No? Alis ka mo mga nagawa ng masama. So, hindi ako nakakilala sa inyo. Alis ka mo yung nagawa ng masama. So, sinabi rin niya, yung mga masama. Pero yung nagawa ng kabutihan, hindi niya sinabi yun. Sabi niya. So, yun, sinishare ko rin yun
Daya. Yada. Yada Yehuwa, mga kapatid, sa wonderful experience ni Brother Junicio in line of sharing the word, kapareho doon sa naranasan ni Sister Cheryl. Mga kapatid, mahalaga yon pangalan sa na-highlight ni Brother Dimitrio kanina. Joel o Yoel, chapter 2:32. Call on the name of Yahuwah and you will be saved. So, mahalaga yun na nakilala natin ang pangalan dahil sa ating pagkilala sa pangalan, tumawag tayo sa Kanya, sumamba tayo sa Kanya, sumunod tayo sa Kanya. Yun po yung ating daan kung saan makilala natin siya at si Aba, ipakilala niya ang Kanyang Torah at yung pakikipagtipan, yung covenant, mga kapatid. Yun po ay magsimula lagi diyan sa pagkilala natin sa Kanyang pangalan. Yadayawa po, mga kapatid, sa mga bagay na na-highlight na yan. Anyone else would like to share, mga kapatid, bago ko ipaliwanag ang Psalm, patuloy na ipaliwanag ang Psalm 126? Meron bang magdagdag? We recognize Sister Pamela, nakarating po, yadayawa po sa mga bagong dumating ngayon. Okay po, habang nag-iisip pa kayo, please let me know kung meron kayong ibahagi later on. Please let me know, mga kapatid. Patuloy muna tayo dito sa Psalm 126, mga kapatid, para move on tayo sa we've read already and explained verse 2. Dito na tayo, mga kapatid, sa verse 3. Yahuwah shall do greatness for us. We shall be glad. Turn back our captivity, O Yahuwah, like the streams in the south. Okay? So, dito sa verse 1, na-highlight po yung turn back o restore. Okay? Restore us from our captivity. Verse 1. Verse 4, ganun din po, mga kapatid. Turn back our captivity, O Yahuwah. So, itong dalawang verse na ito, verse 1 at verse 4, pinag-usapan yung pag-turn back, yung pag-restore. Katulad sa atin na naging bahagi tayo sa mga tinatawag natin na mga awakened. For we are now on the restoration time, mga kapatid. We are now on the awakened times, mga kapatid, sa ating buhay at sa ating journey. So dito sa dalawang mga verses na ito, nagkaroon po, mga kapatid, ng outcome. Kapag na-restore ang isang tao, kapag nakabalik ang isang tao mula sa captivity, ngayon nagkaroon na ng freedom dahil nakilala na si Abba Yahuwah, but sa kanila doon, they were restored from Babylonian captivity. Mga kapatid, yun po yung kanilang background. Sa atin po, restore tayo mula sa tradisyon ng Babal o Babylon, yung maling pagtawag, mga kapatid, yung mga titulo na set free tayo at dahil ngayon na-restore tayo. Abba Yahuwah restored us, mga kapatid, back to His name, mga kapatid. At ano po yung naging dulot nito? Sa kanila, mga kapatid, if you look at verse 2, kanilang mga bibig, our mouth shall be filled with laughter. Di ba? Yun po ang naging resulta nito. Then, and our tongue with singing. Okay, that's another result, mga kapatid. And dito sa verse 5, mga kapatid, look at verse 5. Those sowing in tears shall reap with songs of joy. So, nandyan po yung phrase na shout of joy or songs of joy. But take note, mga kapatid, sinabi dyan, those sowing in tears. Okay? So, ano po itong sowing in tears? Sa journey natin ngayon, mga kapatid, ito po yung ating application nito. Every time na tayo po ay nagsalita, nagbahagi, nagtestify patungkol sa kanyang pangalan, we are simply sowing, mga kapatid. Sowing what? Sowing the seed
of information patungkol sa kanyang pangalan. Mga kapatid, meron pong sinabi dito na verse 5, those sowing in tears. So, ano ibig sabihin po nito mga kapatid? Kailangan pala sa ating pag-testify, maganda mga kapatid na we back it up with prayer. Prayer of tears, mga kapatid. Praying with tears, mga kapatid. Bakit po? Bakit po ganon? Kasi ganon po dapat yung ating gesture, ang ating behavior, mga kapatid. Bakit po with tears? Kasi alam natin, mga kapatid, na hindi po ito gawa ng tao. Hindi po tayo makakonvince sa kanila, makapersuade sa kanila. Wala po tayong kakayahan yan. But in tears, in prayerful, mga kapatid, in praying with tears. Bakit po, mga kapatid? Kasi nasa awa lang po ni Aba Yawa ang lahat na yan. Kaya tuwing tayo ay may pagkakataon na magbahagi, mag-testify, mga kapatid, huwag nating kalimutan yung ating panalangin. Aba, nasa iyo na ang lahat. Nawa maawa ka sa kanila, mga kapatid. So sinabi diyan, those sowing in tears, anong mangyari? Shall reap with songs of joy. So, ibig sabihin, magkakaroon po tayo ng result, mga kapatid. At sa result na yon, anong mangyayari? Our heart will be filled with joy. Hindi lang sa verse 6, mga kapatid, verse 5, but andyan din po, nakasabi po sa verse 6. Okay? He who goes on and weeps, bearing seed for sowing. See? He who goes on and weeps. So, dyan po yung prayer, mga kapatid. Dyan po yung role ng prayer. Sister Cheryl, you wanna share something? Or meron po kayong sasabihin, sister? Okay po. Just let me know, sister, if you have something to add, Sister Cheryl. Okay, mga kapatid. So, dyan po malinaw, mga kapatid, na he who goes on and weeps. So, hindi man natin sila ma-convince sa ating mga testimony and words, mga kapatid. But, meron po tayong pwedeng gagawin. Ano po yun? Patuloy po tayong, manalangin. Magpakumbaba. Even with tears, mga kapatid. Sinabi dyan, bearing seed for sowing. Dala natin yung seed. Ano yung seed? Seed of love. Sowing in seed of love, mga kapatid. Sowing the name, mga kapatid. Tinatanim po natin yung mga information about sa pangalan. Those are just like seed, mga kapatid. And take note, yung seed na yan, na itinatanim po natin, apart from the working, the power, and the anointing of the ruach, mga kapatid, walang mangyayaring growing, mga kapatid. Hindi mag-sprout yun, mga kapatid, kung walang tulong o anointing and power of the ruach. But meron pala tayong bahagi. Ano yung ating bahagi? After tayo magbahagi sa kanila, yung ating praying in tears, mga kapatid, yun po ang ating bahagi. So, ano yun? Kumbaga, katulad ng isang seed, anong kailangan ng seed kapag ito'y naitanim sa lupa? Anong kailangan ang seed para ma-broken yung kanyang stalk at mag-grow siya? Water. O, di ba? Water, mga kapatid? Water. So, kaya doon sa ating mga panalangin, mga kapatid, never underestimate the power sa ating mga pagpanalangin. But yung panalangin na may tears, yun po ang ibig sabihin nito. Sa katulad din na dinidiligan yung seed na yun with the water.
And then eventually and slowly and gradually in Abba Yahuwah's time, mag-grow po yan. And you will be surprised, mga kapatid. Kasi one day, may taong lalapit sa inyo. One day, sasabihin sa inyo, Sister, brother, salamat na bahagi mo ang totoong pangalan. At ngayon, ako na rin po ay isang mananampalataya na ni Abba Yahuwah. So, yun po, mga kapatid, ang ating nakita dito sa Psalm 126, mga kapatid. So, ano kaya ang mensahe ni Abba Yahuwah dito? So, yun na nga, ang aking nais na emphasize, prayer for a renewed restoration. Prayer, mga kapatid, is very needed sa ating kapanahonan ngayon, mga kapatid. So, yes, Sister Cheryl, Yahuwah barak you po, and to the Rabba Yahuwah sa iyong bahagi kanina sa ating sharing. Okay, andito lang po ako, and then balikan ko kayo kung ano po yung mga mensahe nakuha ninyo. Is there something na si Abba Yahuwah ay nangusap sa inyo po? Is there something na nakita ninyo na applicable sa ating buhay ngayon? Lalo na tayo ay mga scattered Yasaral. Meron ba tayong mga nakuha dito na mensahe or maaring pagbulay-bulayan po natin sa moment na ito? Anyone would like to share? Welcome po. Kung sino ang... Yes, Sister Bakar, sa iyo, meron po kayong ibahagi. Sa napag-usapan na po natin sa ano, tungkol po dito sa transition natin from captivity Hmm. to restoration, na pag-isip-isip na realize ko po na maniwala ko sa sa feeling ko na yung about the chosen ones na na-feel ko na from being a captive of the noon sa teaching from Roman Catholicism, naging born again ako. Opo. At kaya hindi lang doon nag-end yung captivity ko, kundi na-realize ko na ang si Abba Yahuwah ay talagang pina-reveal niya sa akin na I'm one of his chosen ones, kasi hindi niya pinayagan na hanggang doon lang ako na-realize ko naman po talaga na yung pagka-born again ko po ay akala ko na yun ang salvation talaga. Pero may kulang pa pala. Yun nga ang name at saka tura. Opo. Kaya na-realize ko na forever grateful ako kay Abba Yahuwah sa kanyang pag-reveal sa akin na hindi niya pinayagan na doon lang manatili ako doon sa hindi perfect na hindi lubusan na pag understand about being saved. Kaya na-realize ko dito sa Psalm 126 na yung gratitude natin kung paano tayo ni Abba Yahuwah na grateful tayo sa pag-transform niya tayo from being not totally ignorant of his name, his identity, but
talagang ah, kinuha niya ako doon from those the uh, unrevealed truth. Yun lang po, Yada, Brother Dan. yada yawa. So, wonderful summary, no, in application dito sa personal buhay journey ni Sister Bakar Asayao. Yada yawa sa magandang punto na yan, Sister. Let's hear kay Sister Asara Batiyao. Parang meron kayong sasabihin, Sister? Brother Dan, Opo. ito, sa 126, yung verse 3, Opo. Yahweh shall do greatness for us. We shall be glad. So, shall means future, di ba, Brother Dan? Opo. Hindi lang ito na-happen sa nung na restored sila from captivity, but then, pag sinabing shall, even sa ating time, di ba, Brother Dan? Opo. Continue. Yun po Continuation. so, na-penetrate po sa puso ko dahil actually po, 10 minutes before, 15 minutes, ang anak ko, pangalawa, tumawag sa father niya dahil Hmm. tumaso yung ranggo niya. May isang tao na nag-jealous po, President. Oh. Nag-jealous po sa kanya na parang may fear sa kanya ngayon kakilos. Kasi mga kabataan ngayon, Brother Dan, di ba? Pag putong, mga ganon. So, parang gagawin ko, parang ganon. Sa kay papa niya, dahil technical ang pag-advise sa father niya. Ako naman, behind the scene. Sabi ko, you have to read Psalms 121. Kasi yun po, yun po ang ipinipray ko araw-araw, Brother Dan, yung Psalms 21. Yung, where does my help come from? Di po ba, Brother Dan? 121. Opo. Yeah, Psalms 121. So, binigay ko sa kanya, sabi niya, kasi sila, Brother Dan, deeply rooted po sila sa Baptist, sa LORD, sa GOD. Hindi po Oo. sila, for them, Yahuwah is a strange name po sa kanila. Kaya sabi ko, Yahuwah, although parang ako na Brother Dan, parang gusto ko na mag-burst into tears, bakit may mga taong gano'n? Di ba, pag nanay, gano'n, kaya lang, alam mo, nakita ko yung greatness. Yung bang, being calm is one of the greatness na ibibigay ni Yahuwah sa atin. Sa akin ngayon, yung immediate need ko ngayon, Brother Dan, Opo. yung isa sa mga greatness na pinagkaloob niya sa akin, yung magiging calm ako, na si Kenji din ng father niya, magiging calm. Kasi my son is very far from us, living alone in an apartment. Tapos kung wala silang mapagsabihan, Brother Dan, paano ngayon, di ba? Ang mga bata ngayon sabi ko, Yawa, ikaw lang talaga. And this, yung 121 na sa puso ko. And then, yung 126 na, Yahuwah shall do greatness. Not only for my son, but for me. Ngayon, yung puso ko na, as a Yahuwah believer, ito pala ang greatness. Na-feel ko ngayon ang greatness na, Wow. yung calmness in my spirit na, hindi ako gagawin? Hindi ako nagpanic, Brother Dan. And when I sent him the message, sabi ko, do you have your Bible? Mama, don't worry because sa English na binigay mo sa akin, Psalm 21, I can, di ba, may translation ngayon ng Brother Dan, ang smartphone. So don't worry. Although they have Bible, Brother Dan, pero hindi ko na alam kung dala nila o wala. That was 6 years ago when they moved to the new apartment na far from us. Hindi ko na alam kung saan. And then, hindi na ho sila na-monitor Kasi, noon kasi magsimba kami, pero ngayon hindi na. Dahil wala na sila sa amin. Kaya lang ang Yahuwah, strange thing. Strange name talaga sa kila Brother Dan. Kaya ngayon, pero sabi ko, Yahuwah is very big. And your enemy is very small. Cheer up. Take care of your heart. And kung mag-pray ka ito, sabi niya, okay, mom. And nagsabi niya, good night. Sabi ko, ito ang sabi ko, thank you for this 120, Psalms 26, kasi Yahuwah shall do greatness for us, not only for my son, for me. Ako'y nagpapasalamat kay your Brother Dan, kasi yung asawa ko, he gave technical advice to my son kasi alam niya ang pamaraan ng company. Ako naman na spiritual, parang boss ba na ibigay namin sa kanya. Yung peace ay sa aming tatlo, sa asawa ko, sa ako, and that is how great Yahuwah is, Brother Dan. Kaya, Yada. hallelujah po. Yada. Yada Yahuwah. So, totoo yung sinabi mo kanina, sister, na
kasi pinaliwanag ko dito kanina, baka nag-usap kayo. Yung in-highlight ko dito na those who goes out, verse 6 kasi, he who goes on and weeps, bearing seed for sowing. So, hinighlight natin kanina na after tayo magbahagi, nandoon yung praying in tears na kailangan natin gawin, no? So, sa situation mo ngayon, situation ng anak mo, applicable din itong next na phrase na sowing in tears. Kumbaga, patuloy na maging witness, mag-testify, pero dagdagan natin yung panalangin natin with tears. So, Yes, yada yawa. So, Hallelujah po. praises kay Aba. Napakagandang paliwanag yan. Very relevant doon sa anong nangyayari sa inyo ngayon dyan. So, praises kay Aba Yawa. You feel Aba Yawa touch you with His word. Wow, amazing. Hallelujah po. Hallelujah, mga kapatid. So, anyone else would like to share all praises kay Aba sa nagbahagi na with Sister. Marami na pong nagbahagi, mga kapatid. Wow, amazing. Anyone else would like to share? Merong idagdag, mga kapatiran dito sa ating Zoom ngayon? Meron pa bang mag-share? Go ahead po. Brother Junicio, Brother, you wanna add something? Go ahead po. sa Taliam 126, Brother Dan, Opo. masabi ko na ito'y pinaka-importante o ito'y para sa atin na bilang believers o Baptiyawa, kahit naman tayo ay we feel lament o naano tayo ng mga kahirapan, pero sa dito, sa 6, sinasabi na indeed shall indeed come in the rejoicing bearing his sheep. So, yung pinaghirapan natin bilang isang believers, ito'y nagbigay alam ng bawat isa sa atin na sa verses na ito ay we can reap, we can carry our Harvest. sheaves, what we believe. Opo. Bayawa. So, masabi natin na ito'y bilang fulfillment what we have expected, no? To what we are deserving in ourselves. So, Abayawa, the Barak of Abayawa will come into us what we deserve Tama. through His Ruach HaKadosh to meet our needs, to everything, that we deserving, we deserve in His name. Tama. Kasi kahit we are in lament, we feel joy. So, very important to us bilang believers of Abayawa. Kasi siya lang po ang pinag-ano natin yung we are our trust and our shepherd. So, yada yawa. Hallelujah. Yada yawa, mga kapatid. So, yung joy, yun po ang in-expect natin na magkakaroon tayo ng joy. Sa highlight ni Sister Sara kanina yung issue on shalom, mga kapatid. Dagdag doon, nandyan pa yung joy, mga kapatid. So, kapag may shalom, may joy. Wow. Praises kay Abba sa point ni Brother Junicio na patuloy tayong magsilbi, magtawag, magsamba kay Abba Yahuwah dahil yung resulta po, expect tayo na may joy na darating, mga kapatid. So, never give up, mga kapatid, sa pagkilala sa Kanya, pagsamba, pagsunod sa Kanya, never give up tayo. Kasi assured tayo sa shalom, assured po tayo ng joy. Okay? Meron pa bang mag-share, mga kapatid? Salamat, Brother Junicio. Anyone else would like to share? You wanna add something, Sister Marife, Brother Casadiao? Anyone else? Go ahead po. Brother Dan, Go ahead po. Brother Dan, Brother Dan. 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 Brother Dan, Br
Sister Mesele Maika Banaag, you wanna share something? Sister Pamela, you wanna share something? Okay po. Kung meron, yes, please let us know. Paki-unmute lang po. Then share if you have something to share in the light of Psalm 126 or in the light po sa mga nabahagi na ng ating mga kapatiran. Okay ba? Meron pa bang magdagdag? Okay, so anong ibig sabihin ng silence? Nothing more, nothing less, mga kapatid. Okay po, uh, that being said, mga kapatid, all esteem and praises kay Aba Yahuwah sa mga bagay na ating napag-usapan dito. Mga kapatid, sa ating pagtapos, napakaganda po ng mga mensahe pinapaabot ni Aba through the Ruach HaKadosh as we have read. Nabahagi natin ang Psalm o Taaliam 126. Nangusap po si Aba Yahuwah sa atin. Nawa kayong mga manunood sa Republish, si Aba po yung in charge na mangusap sa bawat isa sa inyo. So, let's declare po all esteem and praises kay Aba Yahuwah, Yada Yahuwah, Wow. Basham Yahusha, Hallelujah Yahuwah.